Isa sa mga opisyal na tagapagsalita ng prosecution team ng House of Representatives ang matinding umapela kay Senador Panfilo Lacson noong weekend na huwag nang magbitiw sa pwesto. Ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, kailangan pa ng bayan ng isang lingkod bayan na tulad ni Lacson na puno ng integridad. Mariin po naming hinihikayat si Senador Lacson na manatili sa Senado. Patuloy na nakikinabang ang buong bansa sa kanyang malalim na karanasan, husay, integridad at matatag na independenteng boses sa pampublikong serbisyo. O diin ni Adyong, idinagdag pa niya na sa panahong ito kung saan matamlay ang tiwala ng publiko sa mga institusyon. Higit na kailangan ng mga prinsipado matatag at may paninindigan na lider na makakapag-angat sa diskurso at makakatulong sa pagpapanatili ng katatagan ng demokrasya. Ayon kay Adyong, ang kasalukuyang politikal na sitwasyon ay nangangailangan ng matatapang na pinuno na handang palakasin ang tiwala ng mamamayan sa mga demokratikong institusyon, lalo na ngayong nasa matinding pagsisiyasat ang maraming ahensya ng gobyerno. Ginawa ni Adyong ang pahayag kasunod ng interview ni Senador Lacson sa One News, Storycon, kung saan inamin niyang naisipan niyang mag-resign dahil sa matinding frustrations sa mga nangyayari na anyay seryosong nakakasira sa imahe at kredibilidad ng Senado. Binigyang diin ni Lacson na taliwas ito sa kasalukuyang maganda at matibay na imahe ng House of Representatives na may 257 miyembro at matagumpay na nag-impeach kay Vice President Sara Duterte habang mabilis na ipinasa ang mga priority legislative agenda ni Pangulong Marcos. Ang mga pahayag ni Senador Lacson ay nagpapakita ng malalim at seryosong pag-alala sa kredibilidad ng mga institusyong pampubliko at lubos naming naiintindihan kung bakit maraming Pilipino ang lubos na binibigyang pansin ang kanyang mga obserbasyon, sabi ni Adyong. Sinabi rin niya na ang obserbasyon ni Lacson ay isang mahalagang pagkakataon upang kilalanin ang mga mabibigat na nagawa ng Speaker at House Majority Leader Sandro Marcos sa larangan ng batas.